Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon, kumusta ni ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam nag-ingon, non potest isi Deuteronom, koe non subis viritas. Huwag pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuuran ni pasukan. Hinungdan nga nagtukod sa tinuhuan nga di malumpag, siya si Kristo ang batus pamagan. O sa Proverbio 10:25 ang matarong usa ka patukuranan nga way katapusan. Mao si Kristo ang kamatuoran, ang iyang ipanudlo balang kasulatan kamatuoran kini nagkahulugan og kaluwasan. Nagdapit kami mga igsuon ning atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Una pasalamat ta sa atong magagahom nga Dios nga mo'y tinubdan sa kinabuhi ug kaalam ug kamatuoran nga mo'y kiya na to tultul sa daan sa kaluwasan. Salamat ta sa itong gamhanang Diyos, labi na siya pagpadaha sa Espiritu Santo nga magalamdag ka na to. O salamat sa ta sa itong kadagkuan sibahan nga itong Santo Papa, Pope Francis, nga itong Arsobispo sa Sugbo, iyang Ekselensya Jose Siropia Palma. Nakagnahimo sa itong Archdiocese of Cebu, nagdugang ang atong mga pare, nagdugang mga parokya, o nagdugang sad ang atong mga lay communities sama sa mga laiko nga gila o gi-recognize sa sangguniang laiko sa national. O gusab atong salamat sa atong mga obispong abag sa atong obispo, sila si Bishop Medifil Billones, Bishop Antonio Ranyula o si Bishop Emilio Bataclan, mga pare sa parokya, mga pare sa seminaryo o pare sa mga monasteryo. O salamat sa ta ni Brad Dudong Limcho, ang atong presidente sa CCTN, Cebu Catholic Television Network, kaya yung giugmad, giduma o gipakaylap sa tibok Pilipinas sa modernong kahimanan karon ug mga programa nato sa Cebu Catholic Television Network maabot subang kanasuran. Salamat ni Brad Dudong Lemsyo, iyang kapika sa mga kawani o staffer sa CCTN. Ya karon uban nato mga nato mga timgas o maunungon sa pagtuon sa Biblia nga si Brad Rudy Racaso nabantog nga singki pag makalibog apan makalipay. Mao na expertise ni Brad Rudy Racaso. Niya sa si Brad John Porca atong higala nga nagsuroy sad pagpambit sa uban nga diya sa mga parokya. Nyarita maglangan atong paminawon si Brad Rudy Racaso. Salamat Brad Sok o mayong hapon sa tanan natong mga televiewers kutob sa maabot nining mong Sibya labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market nila ni Flory Abanto, ni Winnie Miro o ni Joseph Flores
maayong paglantaw kanatong tanan. Karon badsok arin nata sa balaang kasulatan dinhi sa Salmo 54:4. God is my helper, the Lord is my defender. Matud pa sa balaang kasulatan ni Hari Solomon, ang Dios mao ang akong magtatabang, ang Ginoo mao ang tigpanalipod sa akong kinabuhi. Salmos 54:4, klaro kayo nga ang Ginoo mao ang tigpanalipod sa kinabuhi ni Solomon ug ang Dios mao ang iyang magtatabang. Sa kaalam ni Solomon, tudling 12, chapter 17, tudling 12, nagkanayon, ang kahadlok walay hinungdan, ug usa lamang sa pagsalikway sa panabang nga gihatag sa katarungan. Kaalam ni Solomon 17:12. Sa Mateo 6:19, sa maayong balita Biblia nagkanayon, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta. Kay tay-an lamang kini o kutkuton sa anay o kawaton usab sa makawatan. Unsay giingon sa Ginoo? Ayaw kamo pagtigom og bahandi alang sa inyong kaugalingon. Akong pangutana ani Bradsok, kung dili ta magtigom og bahandi Bradsok, unsa may atong ipa-eskwela sa atong mga bata? Palihog kuno kog patin-aw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy. O nga ni dunay panultihon nagingon nga ang bahandi usa ka mayong sulugon pero usa ka mabangis nga agawon. Kaya lagi ang sabutan ng mga pasumbingay nga ang dato nga dili giyahan sa kahayag sa Espiritu Santo gamiton ang salapi sa dautan sa iya nang isuhol dagkong katidad kinsay iyang gustong patyon say mamalit sa mga maanyag sa kalibutan nga masuroy lang mga nasod pagpangita mga dagko mga universal gambling house aron sa pagsugal sa ito pa iyang gigamit ni para gyud sa hudyaka o kalipay nga lumalabay. Morning mahimong dautan ang salapi tungod sa dautan nga paggamit. Pero gamito na to ang salapi makatabang kayo sa mga masakiton nga nagilaid nga maghimalatyo na tungod kay way kadapat nga tambal niya matabangan mapalit ang tambal pinagi sa resita o kato mga kabus nga wagyoy pagkaon matabangan mao na nga bulahan. Ingon si Jesus sa Mateo 25:38 hangtod 42, ako no bilanggo inyo kung giduaw, nagmasakiton inyo kung gitambalan, giuhaw inyo kung gipainom, gigutom inyo kung gipakaon. Wa ko'y puyanan inyo kung ipapuyo. Sud mo sa langit. Pero ning huntong nga matarong nusa magkana mo hikit Ginoo nga gigutom among gipakaon. Ya na bilanggo among giduaw. Way kapuyan amo kang gipapuyo. Si Jesus mitubag bisag unsa nga inyong gihimo sa labing ubos, labing alaot, inyo na gihimo kanako. Sa muna brother kanang higayhon ang sapi isad makatabang o makaagda nato sa gugma buhat sa kaluoy. Sa mo nang magtigom tagbahandi matud pa sa imong gibasa dili alang sa tong kugalingon. Alang ba si imong mga anak o silang kogmaon, walang ba mga silingan nga wa gyud kapuy-an kana mabulukon ang imong kinabuhi kay ang mga butang nga samas bahandi og salapi gigamit nimo aron may katabang suban. Mo na nga maangay ta magtigom sa bahandi alang sa uban dili para ra gyud nato. Muna itong tubag sa may pagkutana ni Brad Rudy Bracasa. Unya atong paminawon si Brad John Purka. Daghang salamat Brad Sok niya happy anniversary sa 60 years old sa akong wife, Sister Guillermo Duarte Purka. So may importante naman dia. Niya labi na sa atong mga kaigsunan des Marigondon sa kuk ni atong pare sa una din sa Padeluking niya karon ibalhin naman siya sa Birin sa Rigla. Na nang ninita mudya niya sa akong mamangod na diha nagtanaw sila kada niya ni salida niya tungod kay birthday sa akong misis tuwa sila sa amo ron na nagtigom na nagkahiusa. So mayong hapon sa tanan buntag sa tanan na nagsunod na ning programa
ni Bradshaw katinawan sa pagtuong Katoliko. Akong pangutana Bradshaw kusar kabo nini nga pangutana ha. Kanang giingon sa 1 Tesalonica 5:23. Ang naghisgot man espiritu ug kalag ug ang lawas. So doon na may tulo ka bahin ni Bradshaw ang hisgutan. May tinuod ani yung sakto nga ang simbahan doon na may panudlo nga ang tao mahimo ra sa mahimong tao tungod ani kaag ug lawas, pero kining gihisgutan sa suwat ni San Pablo sa taga Tesalonica tulo man Bradshaw unsa man nato ni pagreconcile doon, unsa po'y mahimong sa meaning nanudlo nini nga namin nanudlo ni Bradshaw nga ang tao tulo ka bahin, espiritu kalag ug lawas, unsa man nato ni pag reconcile ni. May nang pangutana, Brad, John Porca sa Fundamentals Catholic Dogma sa pahina 93 to 95, gipahayag ang component sa tao, kahimtang sa tao, niyang pagkalinalang ka sa Diyos, niya ang atong lawas gikan sa bug sa yuta, atong espiritu gihuyop niya, o nahimo kining ang tao na imong kalag nga may kinabuhi. Itong the breath of life, principium vitae, the principle of life. Duha ra kabahin ang tao, lawas ug kalag. Ug kanang atong kalag espiritu na. Ato na mabasa sa Genesis 35:18 nga si Raquel naghanot sa mapait nga kalisod sa iyang pagpanganak kang Benoni. Grabe ang iyang pagantos. Unya, wa niya maantos ang kasakit sa lisod pagpanganak, ni nga og namatay. Tungod kay kalag mibiya na kaniya. Unya sa mao gyapon kapitulo 35:29, mabasa nato nga si Isaac nga silang namatay kay mibiya ang espiritu gikan kaniya. So malantaw nato, mauna nato nga that very soul is spirit, and that very spirit of man is his soul. Mo nang sa Fundamentals Catholic Dogma. Nga duha lamang ang bahin sa tao, lawas ug kalag. Ug kanang atong kalag, espiritu. Pero doon ay panahon nga ang espiritu doon ay pinasahi sa tupalinain nga kahulugan yan ang bahina. Dili nagpasabot og kalag. Kay sa 1 Samuel kapitulo 1 niya versikulo 1 ngadto 15, si Ana nagantos gyud sa espiritu sa kaluya o masakiton, spirit of sickness, spirit of frailty. Kanang nga nag espiritu sa kaluya, physical frailty. Nasa sa 18 sa Proverbio, nagingon nga ang usa ka tawo nga mahuyang sa espiritu maluya, o ang usa ka tawo nga madasig niyang espiritu na niyang kalagsik. Sa itong espiritu diya, gitawag na natong diwa or fighting spirit. Kita tanang mga magduduwa sa basketball nga bisag lupig kayo pero naglihok hangtod sila hinoy nakadaog because of the kining fighting spirit of the team. So ang espiritu diya nagdili kahulugan og kalag. So ang napos sa 18:31 si Ezekiel mo ni atong basahon nga doon ay linain ang kahulugan sa espiritu. Sa Ezekiel 18:31, mingon ang Ginoo nga bag-uha ang imong pamatasan. Bag-uha ang imong espiritu. So sabot ang espiritu diha nga atong character, the change of our character. Giusab nato ang atong mga pamatasan gikan sa pagkadautan, gipulihan sa buutan nga pamatasan. Manang pasabot sa diha sa the spirit. It's not really the soul, but it means our character. So, kanang pagingon ni San Pablo sa 1 Tesalonica kapitulo 5:23 nga ang pingi gyud ning mosunod ang imong lawas, imong kalag ug espiritu hangtod sa pag-abot sa atong Ginoo. So, kanang gisgutan niya nga atong lawas, maning physical, nga atong espiritu mo ni atong soul, ug kanang nga atong kalag mo ni atong nga la in English ug soul, nga kanang spirit ya nagahulugan sa atong karakter, nga atong pamatasan nga ato sa ampingan. So ang pingi imong lawas, ang pingi imong kalag kadi mo ulipon sa sala,
Amping isa ang imong karakter o pamatasan hangtod maabot ang Ginoo aron paghukom kanato. So dili na sabton nga tulo kabahin ng tao. Fundamentals of the Catholic Dogma, page 94 to 95 by Ludwig Ott, ningon nga there are only two components of man, the body and the soul. And the soul of man is spirit. Muna nga katubag sa may pangutana ni Brad John Porca. Baliktan, Brad Rudy Racasa. Salamat pag-usab Bradsok o dito lang ko sa balang kasulatan Bradsok dinhi sa Salmo 26:15. I hate the company of the evil and avoid the wicked. Gilikayan ko ang pagpakiguban sa mga taong dautan o ang pagpakighugoy-hugoy sa mga dili matarong. Salmo 26:5. Sa Juan 14:12, sa maayong balita Biblia nagkanayon, ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mabuhat, ug magbuhat siya labaw pa niini kay muadto man ako sa amahan. Juan 14:12, matud pa ni Jesucristo, ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mabuhat, ug magbuhat siya labaw pa niini kay muadto man ako sa akong amahan. Sa Mateo 6:25, sa maayong balita Biblia gapon nagkanayon, tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kabalaka unsa inyong kanon ug imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Unsa giingon ni Kristo? Jesucristo, ayaw mo kabalaka unsa inyong kanon, unsa inyong imnon ug unsa inyong ibiste. Akong pangutana ni unsa may buti pasabot ani Bradsok nga di man ta angayang kabalaka ani nga niingon man si Kristo ayaw mo kabalaka unsa inyong kanon, unsa inyong imnon. But ba ipasabot ani tagaan tas Ginoo Bradsok, mahimong tan tapulan ani. Paliw ko na kog patin-aw ni Bradsok. Salamat kay Brad Rudy sa mga tekstong imong giladlad. Ang unang Salmos 26:15 nga dumta nato ang kadautan. Og likayan nato ang mga kangilaran. Avoid the occasion of sin. Mo na kahulugan, likayan nato ang okasyon sa sala. Kaya magdudua kay taglapok, makalapok sa ta. Magdudua tag kayon, pasol sa ta. So nasa Sirach 21, versikulo 1 ngadto sa 2, nang iyong Ginoo, buot pa ikaw nga dili ka makasala? Likay ang kaygayunan sa pagpakasala. Og di ka magkasala. So mo na nga likay nato mga diha magoy usa ka tawo nga batanon nga gikan sa Amerika, engineer, unya nag-jogging, nga sud siya sa usa ka restaurant kay minom og tubig, gihakop siya sa usa ka maanyag nga babae. Kugang siya. Purti na kung paabot ni mo dong. Kinsa man to kaday? Kadali ni mong manimot. Gikan pa ta sa elementary, high school to college, we were classmates. And we love each other. I'm waiting for you. Kay ready na ko, agyo ko magdakan ng ulit tao, agyo ko masugot. Nahinumdum na siya pastilan. Kagamay rin sa kalibutan, no? Nga nalayaw na ko sa Amerika. Kita man mi. So, nakunaw na siya, ligyo ko kayo mo pag-entertain sa akong kagahapon ni Bayhana. Kay minyo naman siya. Sa Amerika, doon na siya ito, anak, Pilipinas siya ng asawa, ni Kuyo pag niya pagpauli. Sa sinilanday kay nanya ko ipadahani mo. Di pa isang babae. Pero ang tuod, palit siya bagong ticket para mapauli sa Amerika. Kay magsige siya agi dito, igno na to, maggapos siya sa problema. So, he avoided the occasion of sin. Tungod katahom sa mga babae, niya, may natuson kay nagpaabot kaniya, ang iyang igasa mo sa ka anindot kayo nga suwat sa pagampo. Everything on earth is passing. What is permanent is our love for God and love for everyone as brothers and sisters. I do still love you, lady, but I love you as my sister. And God prepares for you everything that will crown you of your patience. Kaya gipirmahan. Tuhon man pagkibawas babae nga minyo na diya itong yung hinigugma, gisugot na to niyang usa ka farmer nga nagkagyuta, niya malipayon siya siyang kaminyon siya.
So, avoid the occasion of sin. Na kay mga higala nga ingno nato dunay mga nautang tuyo nimo nyatagan ka mga gasa kay ikuyog ka silang barkada ang dautan likay dayon kung ay babae nga ikakita nimo brother de murag matandog mapahiyom bisag wa ka kapahiyom lagbit duahon kaniya na unya pagduo lagbit ka na sa imo duo mo nang avoid the occasion of sin. Mani usas mga ngayon lang na to participation or cooperation of man to enjoy the grace of salvation. Avoid the occasion of sin. Pero kining imong punto, Brother Rudy, nga kining ayaw kabalaka sa imong kanon, sa imong imnon, sa imong isinina. Ginabisan gani mga langgam nga wa magkalinyas, wa mag-uma, akong gibuhi. O sa nangutana kag dili na balang kita mo trabaho kay total di man ta pabalakon sa Ginoo. Usas mga tekstos Biblia Brother di na amasan nga tuktok kay ikaw pagablihan. Pangita kay ikaw makakaplag. Naman sa San Mateo Kapitulo 7 versikulo 7. So pagpangita aron ka makakaplag. So kanang kwarta mga kagayunan nga kayuhan giamnan na sa Ginoo. Pero mangita sa ta. Kay doon natin amigo Gas Mindanao, ato yung pangutana, sporting naman kay bay. So may pangita ito sa Mindanao. Kung anak ko, kining shepherds. Masa, pastor ko. Kibawaan ni mo siya pangita. Muna yung pangita. Aron ikaw makakaplag. So, nagyapon. Trabaho gyapon ta. Kaya di tam trabaho Brother Rudy, dali tang masakit. Ikaw ito, sige kag trabaho marag nagsik lang yapon ka. Ang imong edad mura lagi po 40 kapin. Labi nagpahiyom ka murag 20 kapin. Kapatan nun. So seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all the things you need shall be given besides. Muna sa ginaunaha pagpangita ang gingarian sa Dios ug ang pagkamatarong tanani mong nakuwang idugang na sa Ginoo. Labi na nga, ikakita na to sa grasya o kingarian sa Ginoo, maulihok mata. Kay sa adlaw sa paghukom, klaro man na sa kining 2 Corinto 5, 8-10, nga, hukman ta, sumala sa itong nabuhat si Yuta, mayo ba o datan. Kung mayo, gantihan ta. Kung dautan, silutan ta. Muna nga, si Santa Teresa de Avila nangingon, if you really love God, you have to be hard worker and diligent man or woman. If you do not work and help saving souls, you are practicing sloth or katapol, and you cannot enter the kingdom of God. Inomdom mo niya itong panghatagan sa Ginoo mga puhunan. Niya diya usang ang ihatagan puhunan nga usa ka libo. Gilubong niya kay sinsiyo man. Pagbalik sa iya gawon mga 5 ka tuig, giuli niya. O niya na. Mga ginakuhay. Kay hadlo ko. Instructor ba kay ka? Mga higog kag bahin sa wani mo trabaho eh. Hiningon na itong iya gawon tapulan ka. Pusa ka nang imong 1,000 ihatag na ko rin nakaganansya o 20,000. So ang buot pasabot sa Ginoo nga kugi kita sa pag-alagad niya, pagsimba ka niya, o pagtabang subang na kinanglang nga makaya nato. Salamat kay Brad Rudy, si mong nindot ko pamatana, balik ta ni Brad John Purka. So, ako yung Brad Nuling, kau bang Monsignor Kasarin, das mabulo, nagtanaw mo yung kanuna, hindi mo absin, bahalag ba yung panibuto. So, mayong hapon na Brad Nuling, yung Monsignor Kasarin. Nya ako pangutana Brad Sok, nini atong modernong panahon Brad Sok, doon na ba'y Santo Papa nga naghimog milagro o kinsa man ang mga Papa o unsa man ang timailhan sa mga milagro o may tabo o unsaon man nato ni pagila o niya kung pangutan na Berchok. Tanang mga pare o tanan nga mga Santo Papa naghimo nag milagro kada adlaw sa gahom sa Dios nga gitugyan kanila ani misa. Imagine mo nga after the words, holy consecrations,
ang pan may mong lawas ni Kristo, ang bino may mong dugo ni Kristo. Ya atong kalawaton, gisaran ta nga bisag kinsa nga mukaon sa kong unod, minom sa kong dugo, matod pa ni Jesus. Ako nagapuyo kaniya, siya nagapuyo kanako. O kanang tawhana, dunay kinabuhing dayon. Banhawon ko siya sa katapusang mga adlaw. Para sa Ebanghelyo, yasyo ni San Juan Uluhan 6, tudling 54 nga to 56. Muna nga, kining imong pangutana, Brad John, doon na ba yung mga Santo Papa nga nagmilagro doon, ha? Pero ang imo tilimbot sa milagro, ka na bang nabaroy masakiton kanayo, pinagi sa pagampo, paghika pa Santo Papa, doon na. Kanto si John Paul II nga nakanunayas kani sa pagka-santos, mga ng kanonisasyon, santo mo yun. So, modern Pope, kay mo mo ito'y gisundan ni kining Jan 23rd. dili si Juan Benedict XIV, Benedict 16. 16. Nakaroon nga itong katubagan, duhay, usal lagi ka Amerikano, US citizen, nga, may cancer siya, terminal pag yun. Siya doon na ko ipanaan, ready na kong mamatay. Muadto ko sa Vaticano, kay adunahan man, kagasto siya. Aron pag tanaw sa Vaticano, ug kung mahimo nga makakita gyud kog Santo Papa. Mura nga dili lang kay dito sa Vaticano natol gyud nga doon ay misa ang Santo Papa. Unya gipapil siya sa Santos nga misa. Pagabot sa pangalawat, siya ay mukalawat, murag ni tutok ng Santo Papa niya. Paghuman gipakalawat. Paghuman og kalawat, gitapinan siya sa Santo Papa siyang kamot sa antang niya itong masakiton. Ug lipay kay siya nga siya nakapapil lagi kong Santos nga misa, nakakalawat pag yung gikas kamot sa Santo Papa, lipay siya. Pero ang labing dako niyang kalipay, kay sa pagpauli niya, nihapit siya siyang doktor aron pag susi sa update siyang sakit. Susi niya ng doktor, unsa may tambal imong nakaon, natumar. Ayaw maka. Your cancer, terminal cancer, is already healed right now. Upon my investigation, if you don't like, visit another doctor for check-up. At doon sa lain doktor, mao magyapon. So yan na hinumduman nga, only the touch of Pope John Paul II and his silent prayer and God Himself ngayang ikalawat, naayos siya. Muna nga, this is one of the miracles happen as you are asking the modern Pope nga nakahimog yung milagro. Dakan pa mga lain-lain milagro pero mataas naman ang atong mga pagtubag ni ini. Basta there is really a proof ng Santo Papa, by his prayer, God performed a miracle, healing a man suffering from cancer, terminal cancer. Salamat kayo niya sa atong Brad Rudy. Kining salamat ta sa atong mga igsoon. By the way, doon na patay daghan ng mga pangutana nga atong paminahon unya, lingaw na ito pagtubag. Pero pasalamat ta sa Brad Rudy Casa, Brad John Purka, og sa pagkakaroon. Pasalamat sa tadon. Ako'y pasalamat special kayo sa atong kining LGU Talisay kay social concern mao may yatubang na tong pandemya. Si Mayor Samsam Gulyas, batanon nga mayor, pag-abot yun sa pandemya, tanan nga mga biktima nagantos quarantine, give supervision sa mga doktor, tabangan niya matambal, naligtas ng ayo. Tabangan sa Ginoo. Mga panahon sa kalisod, tanan nga mga lumlupyo, mga kabos, ubisan gani mga dato, gipadadaan niya bugas. Lipay kayo. Mga dato ningon, makapalit na may bugas, pero this is a real token of care for us. So, lipay sila sa atong mayor sa Talisay, na siya gitukod nga aksyon agad, si Bakulang, doon ay mga pasigiton, uban nga trahedya nga mudangat, adto ka sa ground floor sa District Hospital, nang opisina sa aksyon agad, nagipanguluhan ni Mayor Samsam Gulyas. Bago pa lang doon ay
Mrs. I. Caballero nga naglisod pagpanganak tungod kay atake siya sa high blood. Niya maglisod sa taon pag-uwa ang bata. Grabe kayo. So gidaan siya dito, gi-introduce sa aksyon agad, sa hospital. Nayo ang mahong inahan, naluwas pagod ang bata. 19,000 bayranan nila. Pero wag yung natagag bisag usa ka sentabo. It was really answered by action agad by our beloved Mayor Talisay, si Mayor Anthony Gerald Jr. Samsam Gulyas. O giburiligan sa Vice Mayor nga Malamon, Kugihan, Vice Mayor Alan Bukaw, o doon na sa mga tabang niya daghan sa mga kabus o sa mga councilors. Salamat atong lantaon karon na yun. Kining mga may nungdanon kay Paibaw. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Komprehensibo, eksklusibo, eksklusibo, veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year. Ang bonito sa radyo, nasa TV na. Maigsoon balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, nel volitum, nisi precognitum. We cannot love a person or a being which or whom we do not know. Dili ta makaigugmas sa kapagkamao o sa katao ba o ana ta masayre. Di ta kaigugmas sa katinuan o pagtuman sa mong tinuan kung wa tay kasayuran. Mara nga itong tulamanon, katinawan sa pagtuong Katoliko, walagad ta, aron pagdugang, pagpuno sa kaibaho, nga ngayon na masayran para sa itong kaluwasan. Karon niya uban ako, si Carlo Badinas, o sa mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups. Niya diya sa si Brad Gala na to, George Turife, nga may isang mo bat-bat mo pahayag, o daghan sa mga kasinatian, sa mga dialogues. So, nahon na to si Carlo Badinas. Daghang salamat, Brad Sok Fernandez, maayong hapon ni Brad Sok, og sa atong mga suking tig tan-aw nini nga atong tulumanon, ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Brad Sok, sa di pa ko mangutana Brad Sok, greetings nako sa atong kauban sa Catholic Filipinders, si Brad Michael Cabunilas og ni Brad Mario Agbo, og labi na gayud ni Brad Jumar Orot Pantulyana sa Barangay Tangke. Maayong pagpaminaw, pagtan-aw kanatong tanan. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok, bahin ning paghukom.
Akong basahon bradsok ang Juan kapitulo 5 bersikulo 22 nag-ingon dinhi, ang amahan dili magahukom kang bisan kinsa, hinunua ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa anak. Dini bradsok sa maong sitas sa Juan 5:22 nga ang paghukom gitugyan na ngadto sa iyang anak. Unya bradsok, tin-aw kayo nga si Kristo gyud mao'y mohukom sa kalibutan. Kay gitugyanan man jud siya sa amahan nga mao'y mohukom sa kalibutan. Unya kung atong basahon ang unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2, nag-ingon si Apostol Pablo diri bradsok, wala ba kamo masayod nga ang mga balaan magahukom man unya sa kalibutan? Ang akong pangutanan ni bradsok, kung atong balikan ang Juan 5:22, si Kristo man mo'y gitugyanan sa mga bradsok aron paghukom sa kalibutan. Ngano man bradsok si Apostol Pablo sa iyang sulat, ang mga santos naman hinuon mo'y muhukom sa kalibutan. Paliho ko og pagpatinuan ni bradsok kung ang mga santos labot bas paghukom bradsok. Ako na may isa na itong masayra ng suwat ni David sa Salmos niya lamdag ya po Espiritu Santo na sa Salmo 58:11. Sa pagkatinuod, dunay usa ka maghukom, mamawang Diyos, langit na itong amahan. So, si Yahweh, God the Father, was also mentioned in the book of Psalm that He would be the judge of all the people of the world. So, nasa nga amahan sa mo'y hukom. Niya nasa tayo mabasa nga kining atong Ginoo matud pa niya ang tanang gahom sa paghukom gitugyan samahan ngadto kaniya. Niya sa 1 Korinto 6:2 nanasad nga ang mga balaan paba mo mahibaw nga kamo nga ang mga balaan magahukom kaninyo sa ato pa mga santos. Marang kalilipog sa kinsa kay mungkom ni mo ra man naginilugay, no? Dili na pag inilugay kay sa katapusang mga adlaw, si Kristo nag-ingon nga, sa kong paghari, magalingkod kamo sa napug duha ka trono, aron paghukom, uban ka nako. Sa ito pa ang mga apostles, the saints, kuyog na ni Kristo. Meaning, the judge is really God. Niya usa naman ang Diyos. Ang amahan, 1 Korinto 8:6, siya Diyos. Ang anak, mingon siya, ako ang Alpha Omega, ako si Kristo, nagamando sa mga anghel, ako ang Alpha Omega, maghatag kong tubig sa kinabuhi, ng ulay katapusan nga kinabuhi. Niya, matod pa niya, nga ako, mao ang imong Diyos, ug ikaw mananaog akong anak. So, kita na to nga si Jesus nitugan nga siya Diyos. Nasa Pinadayag 22, versikulo 13-16, Pinadayag 21 sa City. Nya, ang mga balaan hukumsan, wala na mag-contradiction. Tungod kay, balik ni Kristo, na manangamahan na ang Espiritu kaniya, Espiritu Santo, so sa paghukom niya, apil ng amahan, apil sa Espiritu Santo. Pero duyog kaniya, mosaksi niya ng maong hinabo, mausad ang mga balaan. Marang mabasa ni nato sa San Mateo 19 nga si Jesus nga niya ng adlaw, ningon siya, si Jesus mingon kanila, pagkatinon, nagaingon ako kaninyo nga kamo nga misunod kanako sa panahon sa bag-o sa tanan. Kuban sa nakstao, magalingkod kamo sa lingkuran ng harianon. Kanang lingkuran ng harianon, pagbalik ni Kristo, mao nang hukmanan, maghukom siya. Niya kamo magalingkod, uban kanako, ang napug duha ka lingkuranan, inyong lingkuran, sa paghukom sa napug duha ka banay sa Israel. So, klaro gyud nga, Jesus mentioned specifically, you will join, you will judge the 12 tribes of Israel. So, sakto nang isulti sa ni San Pablo nga ang mga balaan mo hukumsat, pero joining with the Trinity, the Father, the Son, the Holy Spirit as judge of the last time.
Muna nga itong tubag sa pangutana ni Carlo Barinas. Unya ito na yung paminahon si Brad George Toripel. Dan salamat basok kung may hapon kanimo nya, may hapon ka natong tanan, ilabi na sa atong mga televiewers nga kanunay nga nagsunod ni atong programa. Nya may paglantaw diha sa kalituban talipon buhol sa atong mga minister nga kanunay nga nagsunod yung programa nya. Diha sa Paknaan, Mandawi City may paglantaw ni Brad Christopher Andrino. Nya diha sa Nuknukan talipon buhol sa mga igagaw nga si Titat o siyang banda nga si Iking Pakibot nga naglantaw karon. May hapon nga natong tanan. Basok diha sa San Juan 20 bersikulo 17 basok si Jesus miingon ngadto ni Maria Magdalena nga ayaw akong hikapa kay wala pa ako makasaka og balik ngadto sa akong amahan. So ang rason nga dili siya magpahikap basok kay wa pa siya kadto og balik sa iyang amahan. Pero kung atong basahon ang maor gyapon basok chapter 20 San Juan 20 pero bersikulo 27 iya manggina si Tomas kay si Tomas ato di siya muto kundi siya kita ningon siya nga Tomas hikapa ang akong mga gamot ug ang akong mga tiil ang agi sa lansang hikapa. So nagpahikap siyang Tomas basok nya kining higayon na basok si Kristo wa pa man siya kabalik ngadto sa amahan, wa pa man siya kasaka ni basok kay kapila to ka Domingo magsigsag pakita pero kining higayon na wa pa man siya kabalik ani sa amahan, wa pa siya kasaka. Pero akong pangutana basok nganong nagpahikap man sa Tomas basok nga wa pa man siya kapasaka atong higayon na basok nya kang Maria Magdalena ang yang rason nga di siya magpahikap wa pa siya kasaka nga samahan pero sa kang Tomas nagpahikap sa basok wala ko pagpatinawan ni basok kung unsa magyoy sabot ani basok kung sa may husay ani. Doon ay uban nga udi ni mao tubag nga si Maria Magdalena wa pahikapan ni Jesus kay kasasala mo ko to. Baligya mo to siyang lawas. Pero that is not really the reason. Ang reason mo the customary act of farewell or welcoming. Sa mga Hudiyo, doon na sila customary act. So sa katao nga kining mo panaw, gikan siya yung naandan nga dapit sa laing lugar, doon na sila kining customary act na igakos nga lang himuon ang meaning nga na maong iyang panghinao pag na to pag hatag og kaygayunan nga naay mga panalangin sa iyang panaw. Nya kun moabot usab doon na sila yung hikap nga himuon sa nag-welcome kaniya. Nga usas mga example sana nasulat din sa Buhat sa mga Apostoles kapitulo 20 versikulo 36. Og sa nakasulti si Pablo nini miluhod nagampo siya uban kanilang tanan. Og silang tanan itong ni kuyog ni San Pablo yaso sa karapit nang hilak pagayo og migako sila sa liog ni Pablo og mihalok kaniya. So kakso ng liog malok pagyon. That is the sign of ilang panginaot sa mayong paglawig. Si kining Tobias Jr. kadtong niadto siya sa Ragis mabuon ang istorya madaugon kay iyang pagpauli nagda siya tambal nga ikatambal siyang amahan nga buta nahap ang inahan og amahan mihimo sila usa ka gakos aron pagpaila nga sila may niton ug man ang kalipay paghangop kaniya sa to pa gakos paghangop ug nasa gakos sa pagpanamilit sa usa ka magikan. Welcoming and a farewell. So that is customary. Muna iningon si Jesus, ayaw ko hikapa. Kaya wa pa ko makaadto sa akong amahan. Bot sabot, ang gakos ni Maria Magdalena, it would be welcoming as if Jesus has already ascended to heaven. Wala pa man. Ay ko hikapa na kay upamong ko kasaka. Ha? Niya pamanggo, upamong ko mubalik gikan sa taas. So muna yung pagbadlong niya, it is not that she was sinner. Muna nga pamasad siya makasaka. Mosad si Tomas, pahikap niya. Dili man to, lain man tong tumong sa paghikap. Pagpahikap niya nga Tomas. Kay Tomas di yung siya, di ganay ko kahikap sa uwat siyang kilid. O
uwat siyang kamot, dili ko mutuo nga nabanhaw. Kaya he is a ghost. He is a multo. Maningon si Jesus, hikap ako. Pagkikap niya, mingon siya, mingon si Tomas kang Jesus, my God, my Lord, my God, Ginoo ko, Diyos ko. O Tomas, dito ka na ko, kaya nakahikap ka man, kakita ka man. Sultihan ta ka, mas bulahan sila, wa makakita ka na ko, panduna sila pagtuo. Mas bulahan. O nakita ka ron, mas bulahan ta kay, wata ka kita personally ni Kristo in the literal sense or ontological sense. Kita ta ni Kristo sa atong pagtuo. Na nasa Efeso 3:17. Nga kuno ta doon natin hugot nga pagtuo si Kristo magapuyo kanako nato sa mga makakita ta sa uban sama ni Santa Teresa de Calcutta nga makakita siya sa mga ilabiyang hugaw gyud ng mga masikiton gakson niya tambalan niya kani ko siya because I do this because everyone I see him or hear as the Lord Jesus Christ. Mana ngayang tubag nga ang tanan nga mga masikiton ngayang lantawon iyang makita o gilantaw si Jesus mana nga nindutan si mga lagan because of that faith. So na itong tubag sa mga tanan ni Brad George Torrefield o salamat kayo doon na pag kalo ba din na sa gid. Daghang salamat Brad Sok, o greetings na ko ni Sister Susie Pulvira. Mayong pagtanaw Sister. Brad Sok, ang akong pangutana bahin nining tudlo sa mga saksi ni Jehova ug sa mga sabadista nga nakasinabot ni sila Brad Sok nga si San Miguel Arcangel ug ang atong Ginoong Hesus usara maura na sila. Unya Brad Sok, ilang gamito ning teksto sa unang Tesalonica 4:13-17 naghisgot dito Brad Sok, naghisgot dito Arcangel. Nya ni conclusion sila Brad Sok nga mao daw na si Hesus, si San Miguel. Unya ila sa ning gamiton Brad Sok kining atong nobina ni San Miguel Arcangel naasa kong kamot ako ning basahon Brad Sok kay ila mo kuning gigamit. Nag-ingon dinhi manunubos na mo si Senyor Hesukristo, matuod nga Dios ug matuod nga tawo tungod sa dakong paghigugma kanamo. Nya giingon dinhi Brad Sok ila ning gibasa ug tungod sa kamahalan sa prinsipi sa mga anghelis nga mao ang imong dakong alagad ug among Ginoo nga si Senyor San Miguel Arcangel. Dinhi Brad Sok sa nobina Brad Sok matod pa nila nga giangkon diay sa atong nobina nga kini day si San Miguel Arcangel mao atong Ginoo. Palihog ko pagpatinawa Brad Sok nga kini si San Miguel Arcangel mao day ning atong Ginoong Hesus. Palihog patinawa Brad Sok. Doon ay repran nga tinuod nga ngayon itong ilhon nga ang Diyos Ginoo pero dili tanang Ginoo Diyos. Nabasa na ito na sa 1 Corinto 8:5. Ningon si San Pablo nga daghan ang gitawag og ilang nga Diyos pero usara nga atong Diyos nga mao Ginoo sa Old Testament Yahweh. Pero daghan gitawag og Ginoo pero usara nga atong Ginoo nga mao si Kristo. Muna daghang gitawag og Ginoo mga Dios, the followers of idols, people addressing Baal o agahon o Ginoo. So, ang Diyos gitawag og Ginoo na sa 1 Hari Kapitulo 18 versikulo 39. Nga paghuman sa milagrong ipakita sa Diyos sa kamot ni Elias sa pagsangka niya ni Akab nga pinyalan sa mga Diyos ni Baal, Belfion. Pagampo ni Elias katong ilang altar nga hinimong bato gibubuwag tubig diyang halad. Nanaog ang kayo nigsunog ang halad. Ang kang Akab way nahitabo. O sa ningon ang mga tao, si Yahweh ang Diyos, ang Ginoo mo atong Diyos, ang Ginoo mo atong Diyos. Ibalin ang Diyos mo ang Ginoo. Sa ito pa, ang Diyos Ginoo. Pero dili tanang Ginoo Diyos. Nga sa atong batasan, ingon nga, sa binisaya kayong pagkasulti, ihatod rin nga kung suwat sa atong talamton o kining Ginoong Juan de la Cruz, kapitan. O, gitawag Ginoong de la Cruz ang kapitan. So, ang kapitan, ang iyang nga niya, Juan de la Cruz, manang
sa ato binisaya Mr. Carlo Badenas. So ugarin na lamlamang binisaya Ginoong Carlo Badenas. So dili tanang gitawag og Ginoo Dios, pero ang Dios gitawag og Ginoo. Si Kristo gitawag og Ginoo nasa Pinadayag 17:14. Kay kordero sa Dios mao ni si Kristo, siya mong hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. The Lamb of God is the King of Kings, likewise the Lord of Lords. So mo na nga ang Diyos tawgo na to Ginoo, pero dili tanang gitawag na to Ginoo Diyos. Mo na kay si San Miguel Arcangel, pangulo sa tanang mga anghel. Siya nga pangulo sa tanang mga anghel, siya atong talamdon nga Ginoo. Pero dili na gipasabot sa mga tao nga naghimos mong pagdaig nga si San Miguel Arcangel Diyos na sinayop sila pagsabutan na wala atong tubag sa pangtana. Kaya nga ang anghel sama ni San Miguel na sa Hebreo 1:14 nga the angels are spirits created by God and they are spirits ministering God. Unsa na mga anghel linalang sa Dios. Si Kristo dili binuhat ang iyang pagkaginoo. Kristo gibuhat, pero ang iyang pagka-Dios magbubuhat dili binuhat. Wala atong tubag sa pangutan. Brother George Sorripel. Dang salamat pag-usap besok nya may din paglantaw ni Sister Edita Corpus nya besok dia sa San Juan 3:5 besok ang balikon besok nga klaro gyud kayo besok nga ningos Kristo nga gawas ko ng tao dili mabunyagan sa tubig ug sa espiritu dili siya makasud sa langit. So klaro kay besok nga naay dapit o kahimtang ngadto mga bata nga wala mabunyagi sa kay di man makasud sa langit sa to pa naay dapit o kahimtang nga gitawag na kaniadto sa theological theory kato panahon lang sa Agustin og limbo. Unya gitawag na sa natural happiness minus vision of God. Pero inig final besok kanang duha na lang yun, langit na lang impyerno, kay ang kining purgatorio, automatic niya to sa langit. Ang ako pangutana basok, kining gitawag og katong nabutangan sa mga bata basok nga dili langit, inig final na basok, usab na basok magpabilin gyapon sila dito basok sa ilang nahimutangan o automatic ni sila ngadto mausa na sila ngadto sa langit basok. Palihog ko kung pagpatinaw ni basok. Ang katapusan sa itong clearly appropriated with the justice of God. Kung sa katao, buutan, matarong, bisag siya makasasala kaniadto, pero limpyo na, nagbagos kinabuhi, namatay. Nga naugasan na sa dugo ni Kristo. Ritso na siya sa langit. O diya katong usa ka tao nga nakahimog salang mortal, nakabuhat. Nga salang mortal na ito kahimtang nga matawag salang mortal. Una, nahibaw kong kana dautan. Ikaduha, akong gituyuan ang paghimo. Ikatod ako kay kadaot. Sa katao nga naligut-gut ko niya, narabay wow kabuk anak, ngayang gibuhi, napay isawang masakiton, akong ipusil. Patay. So katong tuhanan na matay. That's a mortal sin. Nya dako kay danyos because only God can really create and produce life. Patay na ko. Naganto sa nga wow kanak kung ano yung pagkaon nila. Tako kay danyos, yun is a mortal sin. So, ang bata nga way bunyag, wa man nakahimo mortal sin. He is not destined. She is not destined to hell. Batang babae, batang laking way bunyag, dili na lang mo, wa na lang destino nga to sa impyerno nga kayo. Sometimes the fundamental Catholic dogma, the unbaptized child dies would go to hell. Pero doon na explanation, it is not really hell, that is fire. It is a state of happiness minus the vision of God. Nga kanang nga natog limbo spoirorum, limbo sa kalags mga batang way bunyag. O sana kakahimtang skalipay, malipayon sila. Lamang nga dili sila makakita sa Diyos. Wanang imong pagkatana at the end of horror na paghukom mga tao. Yung sa minangatan to mga bata, nga naa sa limbo. Hukman ba to sa impyerno nga dunay kayo? No. Because the mortal sin is an act of the mind or speech or hand action nga natunto ka kondisyon nga akong isguta. May impyerno, dili na
ibutang sa Ginoo sa bata kay di man na sa Roman 9:11 ang bata nga naa pa sa tiyan siyang inahan dili pa makahimo og dawtan. Ngunang bata nga matao wa na siya salang mortal, wa salang binyal, di na kahimo og dawtan, pero na siya sala nga panulundon. Na sa Salmos 51:6. Ngamingon si Propeta David, ako gipanamkon sa sala o gipanganak ako sa akong inahan o gipanamkon ako sa sala, daan akong makasasala. So kanang gipanamkon sa sala, di pa sa tiyan sinadunay na sala bata, dili sala nga gibuhat, deprived from the sanctifying grace. Nga sa bunyag iuli ng sanctifying grace, manang batang mamatay doon ay sanctifying grace, dito na sa langit. So, ugwa siya mabunyagi, di na siya mapurgatorio, di na siya maimpirno. Kaya di man na kamamubuhat og dawtan. So, kanang ginganlan na to og limbo spirarum, kalipay na siya, di lang makakita sa Diyos. Pero sa prayer, sa pare, sa batang namatay ng bunyag, ihatod o gitunol namo Ginoo kining maong bata nga namatay ng bunyag diha sa sabakan sa imong kaluoy. So we are the desire of the priest nga atong tinguha, nga atong hunahuna, nga naaman na sa limbo atong gihatod ang mga bata sa sabakan sa kaluoy sa Dios. Wala unsa nang kaluoy sa Dios dili ta katukad. Basig mingong Ginoo kamo mga bata ang niya diri sa limbo. Niya naman is langit pero dili mo kakita nako. So oblihan akong limbo aron magkakita mo nako. That would be lagmit mo na imitabo. Pero di ta siguro ana. Pero kanang ingon nga maimpirno ng batang way bunyag. Kay mo may naa sa Fundamentals Catholic Dogma gi-explain na dili na impirno nga kayo. It is a kahimtang of deprivation, deprived from the sanctifying grace. Pero malipayon gyapon sila as created by God. Naganapit mi kaninyo ning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko sa atong nautangan og buot Cebu Catholic Television Network uban ni Brad Dudong Limtso ang atong presidente sa CCTN. Ya sa atong mga kaubanan, salamat ko nila ni Brad John Porca, Brad Rudy Recasa, Brad Carlo Barinas, Brad George Torrefield, uban pa itong makauban, sila si Brad Mando, sila si Dennis Marquez. Dennis Marquez, o si Dominicos, o sa itong mga technicians. Ang Diyos magapanalangin ka na ito, tagbo-tapuhon ni atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Salamat.